can almost hear the trumpet. His Gabriel sounds the call at the midnight ride. We'll be going home when Jesus steps out on a cloud to call his children. The dead in Christ shall rise to meet him in the air, and then those that remain will be quickly changed at the midnight cry when Jesus comes again. I look around me, I see prophecies fulfilling, and the signs of the times, they're appearing everywhere. I can almost hear the Father as he says, "Son, get my children." At the midnight ride, the bride of Christ will rise when Jesus steps out on a cloud to call his children. The dead in Christ shall rise to meet him in the air, and then those that remain shall be quickly changed at the midnight cry when Jesus comes again, and then those that remain will be quickly changed at the midnight cry when Jesus comes again. When Jesus comes again. Amen! Salamat, Brother Emerson. Doon si mo special din at mag-choir kayo nagbunan magkakanta. But his song, my joy, is lindot kayo, amen? About the coming of Christ. Do you believe na mubalik ang Ginoo? Mga na mga igsoon, nakapit lang, amen? Hold on. Ayaw mga igsoon, o let go. No? Kaya natuman ta, mubalik ang Ginoo. Sa bagay mga igsoon, mubalik lang ang Ginoo ba, no? Kaniyan ko ang mga ginatusan ka rin mga igsoon, mabalik naman ito, munahan ang Ginoo, amen? So, magkwanta, padayon ta, huwag niya, kwanta, mo endure ta hangtod sa katapusan. Okay, so either in death or sa pagbalik sa Ginoo, mga igsoon, mo barugta para sa Ginoo. Okay, naging sa Bible, may parang Hebrews chapter 10, verse 25, ang last ito nga mga pulong, the day approaching, mo na sa pagbalik sa Ginoo. Para nga magpatinmano ka hangtod
sa ilahang pagbalik. So, thank you, Brother Emerson, sa imong ikanta. Okay? So, karon dili ta na magdugay ug atong tiwason, no? Ang atuang gisugdan mga igala nga lesson or message last Sunday, last Thursday, o karon ang part 3 about honoring the Lord mga igsoon. So, napahangin sa itong kanan, palibot sa pagtindog. Magbasa sa taon na sa itong main text sa 1 Samuel chapter 2 in verse number 30. 1 Samuel chapter 2 in verse number 30. Now, the Bible says in verse 30, "Wherefore the Lord God of Israel saith, ang Diyos na gayong mga igsoon, I said indeed that thy house and the house of thy father should walk before me forever. But now the Lord saith, Be it far from thee, for them that honor me I will honor, and they that despise me shall be lightly esteemed." Let's go to Proverbs chapter 3 also, verse 9 and 10. Atuta sa mga panutihon, kapitulo 3, versikulo 9 of Gs. Kung ang pulong sa Diyos, sa gayong diri sa ato, sa versikulo 9, "Honor the Lord with thy substance, and with the first fruits of all thine increase. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presence shall burst out with a new wine." So the message this afternoon is how and where can I honor the Lord? How and where can I honor the Lord? So mag-pray sa tamang isang bago tayo magpadayon. Ito pa itong mga ulot, ito itong mga mata. Amahan mo ka lang ito. Salamat kaya intak na kahapunon na hindi hatag sa mo. Salamat Ginoo sa special na Lord, nakahinom doon ka to sa amo, bayan sa musaad na Lord, bumalik ka. Thank you kay Lord. Ang glorious promise mo para sa amo. Lord, kaya ang among tinuha. Father, I pray, Ginoo, na i-hasten ang imong pagbalik, Lord. And Lord, help us na buto pa balik, Lord. Kami, Ginoo, magpabiling kami na matinumanan niya sa iyo. Salamat, Ama, sa imong mga katawhan na nalili karon, panalangin, Ginoo, ang matagusan nila, o panalangin ang mensahe, Lord, kayo. Bless me also, Lord, as I deliver this to your people, kagaya ng wisdom, Father, kani Amahan, ang ginaampo kita pasalamatan. In Jesus' name, Amen. Salamat, pagalingkod ka mo mga igsoon. So, kung nahinumdum ta, kung sa gani ang Hebrew word sa honor mga higala, hindi sa pagibasa sa 1 Samuel chapter 2 verse number 13, sa siya, kabud, no? So, kabud, ang kanang word honor, kanang Hebrew word kabud is the same word honor and glory. Honor or glory, no? Parehas siya og Hebrew word nga ang but pasabot na igala dakong importansya or taas na pagtahod or taas na bili. Mao ni but pasabot ana. So kung atong pasidunggan ng Ginoo, but pasabot na igala nahato siyang gitagaan sa pinakataas na bili sa atong kinabuhi. That's what the Lord wants from us. At ato siyang tagaan sa pinakataas na bili sa atong kinabuhi. Siya imo na to ang pinaka-importante sa ating Ginoo. Siyang pinakalabaw sa tanan. Amen? Yes. Kaya gusto sa Ginoo may gana sa atong kinabuhi. You know what? Many Christians, muingon sila, I want to honor God, but they do not know what that looks like in everyday life. Kaya gano'n man, kinahanglan masabtan nato mga igala, ang kaning pagpasidungog nato sa Dios, this is not just, no, sa ato ang mga pulong o dili lang niingon may gana sa atong pagbati, but it is a lifestyle, no, part sa atong kinabuhi. Ang pagpasidungog sa Ginoo, dili lang ni siya ingon mahitabo sulod sa simbahan po, pero mahitabo po ni siya dapat ipakita ni siya sa matagbahin sa atong kinabuhi. That's why katong last Thursday gihatan ako sa inyo paano nato, no, how can we honor the Lord. So gihatan ako sa inyo last Thursday duha mga igsoon. Una sa tanan, let's review. Number 1, honor God with your worship. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa inyong pagsimba. Why? Because God expects worship from us. No, naghandom ang Ginoo pagsimba mga igala gikan sa iyong mga tawhan. The Bible says God is a spirit, and they that worship Him
must worship Him in spirit and in truth. But prior to that verse, na gingon may gala, ginoo may gala nga true worshipper. So ang Diyos may gala, nag-expect siya o mga tinuod nga manimbahay. So kung kita may gala mo, simba ka sa Ginoo, importante, genuine git siya, kinasing-kasing, hindi siya ka ng kuwan ba na, pakita lang na relihiyoso, pakitang tao lang ba, dili gusto na ng mga higala ang Ginoo. Muna nga atong pagsimba, dili na magsugod sa external, dili na magsugod sa gawas, kung dili magsugod na sa itong kasing-kasing, magsugod na dili sa itong spirito mga higala. No? Aron mga igsoon, na kung saan nasa sulod, makita diya sa gawas. So that's what true worshipper looks like. And kinahanglan na masabta nato nga ang Diyos Espiritu siya. So kinsa tong nagsimba sa iya, kinahanglan, isa tong gusto mo simba sa iya, kinahanglan simbahon siya sa Espiritu o sa kamaturan. Mao na kitang simba ta, wala ta nagamit simbahan aron i-entertain ta. No? Dili tayo nang napalami-lamian. Wala may ganang diri sa atong simbahan. Wala ta ginang palami-lamian sa preaching. Okay? Ginapakaon yun ang atong kalan, gina-educate kita, ginatuluan kita, gina-challenge kita, ginapakita yun sa ato kung sa'y tama, kung sa'y mali, ginapakita yun sa ato kung sa'y kabubuton sa Ginoo, kung sa'y dili niya kabubuton para sa ato. Kaya tinunong nga pagsimba may mao ang pagpasakop nato sa Dios. Okay, paubos sa atong kagalingon o pagpasakop sa atong kagalingon nga sa Dios nga atong gisimba. Okay? So that's why may gala, kung kita magsimba, naagit tayo pagpaubos. Magpailalong kita sa authority sa Ginoo niya, kung unsa ang gingon sa ato, sundan din nato na, kay siya man ang atong gisimba. Amen? So honor God with your worship. Let's read Psalms 29 verse number 2. Psalms 29 verse number 2 may gala, ang gingon diri sa pulong sa Dios sa ato. Magbasa tang tanan diri sa bersikulo 2. The Bible says in verse number 2, sabay-sabay ta, ready, begin. Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. So pag kita magsimba sa Diyos, ihatag ko nung nato, ngadto sa iya ang himaya, natakos sa iyahang pangalan, no? Simbahon nato siya, no? Sa himaya, simbahon ko nato siya diha sa katahong sa pagkabalaan. Worship the Lord in the beauty of holiness. So ang worship mga makahimo gyud nig balaan sa ato. So kung ang worship nakapahimo og kanang dili balaan sa ato or nakapahimo siya og worldly sa ato, we're not really worshiping the Lord heartily and genuinely. Kaya nga naman, true worship will make us holy. Amen? Kung kini atong pagsimba wala nakapahimo nig balaan sa ato may gala, so wala gyud ta ingon tinuod nagsimba sa Ginoo. Na ay kulang sa pagpasakop siguro sa ato ang part nganha sa gahom sa Ginoo igsoon. Okay? So worship, honor God with your worship. So let's worship Him faithfully. Let's prepare our hearts before coming to church. Mao na mahingala nga sa di pa ta simbahan, no, during the week from Monday till Saturday. Gina-prepare na nato natong kasing-kasing. That's why nagabasa ta sa iyang pulong. Bisag wala pa ta diri sa simbahan mga higala, no? Gina-prepare nato atong kasing-kasing pinagi sa pagbasag Bible. Pinagi sa pag-ampo, matag adlaw, matag gabi, matag higayon mga igsoon. Amen? Yan, that's how we prepare ourselves. Dili nato may higala sudlan ang atong unahunang atong kasing-kasing mga higala. Di nato sudlan atong dalunggan o kani mga butang nga iya sa kalibutan. Let's avoid watching ani mga butang nga makadaot sa atong espiritu. Let's avoid listening ani mga balita mga higala nga makadaot or makaapekto sa atong kasing-kasing because that can affect our worship on Sunday. Napansin ninyo nga mga tao nga sige maminaw, sige magtanaw ani mga dili maayo during Monday, Tuesday, hangtod Sabado mga higala, and then muani sila og simbahan. Daot ang ilang espiritu kay dili maayo ang ilang gisulod sa ilang dalunggan nila o sa ilahang huna-huna. Amen? So the Bible says, may gala, if we really want to honor God with our worship, may gala, bisag Lunes pa lang, no, wala pa'y Domingo mga gala, kinahanglan, i-prepare na nimo na ang imong kasing-kasing para inigsimba nimo adlawng Domingo mga igsoon, lami kayo ang imong espiritu. No? So you give Him also your full attention during worship. Okay, so dili nimo yalaw nga naay mga butang nga mo
disturbo sa imuhang pagsimba. Mo na may no, I encourage you nga kung magsimba ta, dili nato entertainon ang kaning mga nagapanawag sa atuang cellphone. Katawa na tong last Thursday, no? Oh, nagkanta sila Tina Linda. Lami na kayo lang kanta. Kanta, oy. Sa to'y kanta niyo? God gives grace. God gave... kalit nag-vibrate ang cellphone. Di ba? I-try nila cancel ang katungkuan. Tawag. I-cancel nila. Ning tawag na po balik. Di good mo undang. So, time out, pastor. Take 2. O mo to gikanta nila balik. So, importante may gala nga kung magsimba ta, ihatag nato ang full attention. So, let's, likaya nato, i-avoid nato ang kaning mga butang nga makadisturbo sa atong pagsimba sa Ginoo. Kung kay balo ka, daghang mga tao magtawag sa imuha, ingunana, mas may la kung magsimba ka, ipadaplin sana sila. Ayaw sana yung entertainan. Sa una ang Rosco sa una nindot kayo katong si Sir Agi pa ang OIC dito kay nga naman pag mag Bible study wagi usa nila maggunit og cellphone. Para plain nila ng cellphone, the only thing nga ilahang gunitan Bible lang gyud na siya. Pero karon lahi na magud ang OIC karon dito, no? Dili Kristohanon, so lahi na. Wala kay sila gahatag og full attention. Nga naman may mao mo guni sila ang makadisturbo sa imong pagsimba sa Ginoo. So, makuan ka, murag ma-distract ka. Dili kay ka makakuan ba? Focus ba? Kaya nga naman, daghan mga butang, daghang mga tao, daghang mga tawag, may ngala, ang nagaabot sa imuha. So, kana, maka-apekto sa imuhang pagsimba sa Dios. Amen? So, honor God with your worship. Okay? So, dili lang ta mo tambong, aron makumpleto, aron inon nga kumpleto tag-attendance, pero may gala, ang reason nga no magsimba kita, mutambong kita may gala, kada service, because we want to honor the Lord. Amen? Kana gyud ang pinaka-importante, kana pinaka-high motive gyud nato mga higala. Okay, so that's number 1, honor God with your worship. Number 2, kani ang ikaduhang gitakal nato, honor God with your wealth. Pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa atong bahandi. So akong gitudlo sa inyo to last Thursday night maigsoon nga dili nato ipaulahi ang Dios. Ato siyang unahon permi. Every time we receive something or anything from God, whether mga igsoon, blessing, allowance, or salary, or income, or kanang bitaw kay gibaligya, o niya nahalin imong baligya, mga igsoon, ang pinakauna gyud nga imong ipadaplin o gisecure na ang tithe gyud nimo. Kaya nga naman, kung imuhan ng buhaton may gala, diha mapasidunggan ng Dios. Diha ka makakita og panalangin sa imuhang kinabuhi mga igsoon, because that's what He promised. Proverbs chapter 3 verse 9 and 10, atong ibalik mga higalag basa. The Bible says, Proverbs chapter 3 verse 9 and verse number 10. And here's what the Bible says. Magbasa ta ninyo tanan. Ready, begin. Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine increase. So pag dili nato unahon nato ang tithe, dili na matawag first fruits mga higala. Dili na matawag mga higala nga best. Dili na siya mga igsoon matawag nga first tenth. Amen? So, ang reason gitawag na tithe mga higala or tenth, tungod kay ambot pasabutan ng tithe, first tenth. Dili lang na tenth. Pero the day nga nagdawat ka, ug butang sa Ginoo, kwarta, salary, income, halin nimo may galam, ang tithe means first nimo nga buhaton is ipadaplin nimo ang 10%. Ug mao na ang imong isurrender sa Ginoo. And the reason for that mga igsoon, aron dili nimo siya magamit o mahilabtan. Mao na ang gusto sa Ginoo, unahon gyud nato na aron dili nato magamit. Kay kung atong ipaulahi or atong i-delay ang atoang pag-uli sa tithes mga igsoon, there's a tendency or the temptation that we can use magamit nato o mahilabtan nato ang tithe. You know what? You know why? Tungod kay naatay mga panginahanglan. Now, yun ano, natin mga bayron noon, kalit lang, magsalig sila sa kuana ni ipaulahin na ako ning tithes. Unya may kalit lang na emergency ni abot. Unya nagamit na nimo bang kwarta. And the only money left is your tithe na lang. So there's a temptation nga ako ning gamiton ang tithe, mao sa ni akong gamiton para niini. Nasabtan ninyo? So dili mga
dili ingon ana ang paghatag natog pasidungog sa Ginoo. So, let's honor God with our wealth. Kay kung ato nang buhaton, then we can see blessings in our life. Pero pag dili kuno nato na buhaton may higala, then God will, as what He said, He will curse our blessings. At ito ta kadali mga higala sa Malakay chapter 2 verse number 2. Yun ani ang gingon sa Ginoo mga igsoon, Malakay chapter 2 verse number 2. The Bible says, if ye will not hear, and if ye will not lay it to heart, kung dili kuno ta maminaw, kung di nato ibutang sa tong kasing-kasing, to give glory unto my name. So what is giving glory unto His name? Gingon may gala, sa Ginoo maigsoon in Malakay chapter 1, ang paghatag himaya sa iyang pangalan, mao maigsoon nga, ihatag nato sa Ginoo, tagaan nato ang Ginoo sa ato ang pinaka-the best nga sacrifice. Okay? That's giving glory to God. And ang giving glory mga higala para sa Ginoo mao ang pag-uli nato sa tithe. And the Bible says, kung dili kuno ta maghatag himaya sa iyang pangalan, saith the Lord of hosts, I will even send a curse upon you. Kinsa ang magpadala og curse sa ato mga higala? Ang Dios. Siya nagsulti. And God said, and I will curse your blessings. So, pwede di ay ang blessing mapulihan or mahimo siyang curse. Amen? Yea, I have cursed them already. So, kanab nanong dili nato ibalik ang tithes may gala, na-curse na kuno ta. Na, ang kanang kwarta nga naa sa ato, na-curse na kuno na siya. Kaya nga naman mga gala, dapat unahon gyud nato ang Ginoo. Huh? Because, tanawa, ye do not lay it to heart. Let's jump. Malakay chapter 3, verse number 8. So, nagingon ang Ginoo mga gala, ani mga katawhan niya, will a man rob God? Yet ye have robbed me. But ye say, wherein have we robbed thee? God said, in tithes and offerings. Verse 9. Dalawang gingon sa Ginoo maigsoon. And ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. So, ang Diyos nagsulti, sama sa inyo sa Malakay chapter 2, verse number 2, may gala, pag dili kuno ta mag-tithe, curse na ang kwarta. Nakuha niyo siya? Para atong punuan ba, nga nakita ni Kristo ba, no? Nga wa namunga ba? No? Kaya wa siya namunga may lagi, curse ni Kristo ang katong punuan. Unya may gala, wa nagyod, nagtubo. Wala nagbunga ganing gawas dito sa punuan. Ingon na may gala, ang curse. Meaning to say, bisag unsa ka healthy tanawon, bisag unsa ka maayo tanawon may gala, pero kay gi-curse na siya may igsoon, wala nagbunga dira. So ingon na may gala, ang curse. Matingala ta may gala, ang porma aning curse kanang kuan ba? Naagod gihapon kay butang, pero kanang wala na siya kuan ba? Wala na siya nag-flourish ba? Wala na siya ning lambo. Gamala na lang siya ba? Gamala na lang siya. Murag patay na ba? Usay na mga delays, usay mga gala, samok, gubot, usay walay peace of mind, usay kanang nakay butang, nakay kwarta, nakay sweldo, pero dili ka peaceful, dili ka happy within sa imong kasing-kasing nimo. Nagagubot sa imong palibot. Ngano man ni? Ingon nani. Tungod kay nang Ginoo may gala, I cursed that already. And God said in chapter 3 verse 9, ye are cursed. Di ba cursed? Cursed means na-curse na. Dili mga igsoon, kanang i-curse pa. Kung dili na-curse na ka with a curse. So, ang kaning with a curse mga igsoon, mo na siyang tithe. Pag dili na ito ibalik, ma-curse ta. Okay? Why? For ye have robbed me, even this whole nation. Kay, ang first tenth mga igsoon, iyag na siya sa Diyos. Ang 10%. Bisag unsay kantidad na, bisag pila na, ang 10% iyan na sa Diyos. Mao gyud atong ibalik sa iya. So in order to avoid curse may gala sa atuang kinabuhi ug aron protektahan sa Ginoo ang atong kwarta maigsoon atong ibalik unsa ang iya sa Dios. Amen. Kay ang promise sa Ginoo kung kita mag-tithe verse number 10 the Bible says, bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house. So kani ang purpose why God wants His people to tithe, so that na ay meat ang iyahang house. Ang kanang word meat mga higala, pangtagbo na siya sa unsay mga panginahanglan sa ministry. Kaya ang ministry, dili siya libre mga igsoon. Na ay mga kinahanglan i-invest nimo, i-spend nimo, bayaran nimo. And mga igsoon, kung ang mga katawan sa Diyos dili mag-tithe, ang mahitabo, walay pagkaon, ang iyahang balay, ang iyang simbahan, ang iyahang buluhaton. Nagets niyo? Ayaw magtuwa ng mga ginatudlo, mga ginasulti sa mga taong mahigsoon, nga give according to your heart lang may gala. Because that's not what God commanded His people to do.
There's a reason and purpose why He commanded His people to tithe. Aron naay kaning unsa, naay sustenance. Sustain, aron masustain ang panginahanglan sa iyahang ministry, sa iyahang buluhaton. Amen? Amen. So, giyon this Bible. And ang balos ani sa Ginoo, if we tithe, the Bible says, "Prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it." So, ang promise sa Ginoo is abundant blessing. A blessing, mga igsoon, that there will, nga wala na room, wala na bakante, nga kabutangan nimo. And then verse number 11, mao po niya ang buhaton sa Ginoo. "And I will rebuke the unsa? Devourer." By the way, kinsa ang pinaka dako nga devourer, mga igsoon, sa mga kinsa ang kawatan sa mga panalangin? Satan. Di ba? Si 1 Peter chapter 5 verse 8, yun ang Bible dila. "Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom he may devour." So ang yawa mao ang devourer. So pag dili kuno ang iyang mga katawhan mag-tithe, dili nila suportahan ang iyang buluhaton, ang iyang balay, ang ministry need, mga igsoon, tanawa, God will allow the devil to devour our blessings. Mao na ang ginaingon balik sa Malakay chapter 2 verse 2, "That I will curse your blessings." Kay iyang ipadala ang iyang devourer, mga igsoon. Tanawa, di ba no? Tanawa. "I will even send a curse upon you, and I will curse your blessings." So i-devour sa Ginoo, pinaagi aning devourer nga gingon niya sa Malakay chapter 3 verse number, balik ta 11. "And I will rebuke the devourer." So kung mag-tithe ang iyang mga katawhan, suportahan ang buluhaton sa Dios, mga igsoon, tanawa, He will rebuke the devourer. Iyang protektahan ang imuhang kuwarta. Amen. Adonai financial protection. He will rebuke the devourer, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Higalangan man, magtayta kay diri mapasidunggan ang Ginoo. Amen? So, abi ni mahigala paminaw mo, pila ang imuhang pila imong income, imong salary, or unsa imuhang ginanegosyo, imong ginabaligya di mahigala. And if you faithfully tithe, mga igsoon, paminaw, the Lord will bless you, and the Lord will be and the house of God will be sustained. Nag-gets niyo? Matagbo ang mga panginahanglan sa iyahang simbahan. Pero kung dili mag-tithe ang iyang mga katawhan, kuan gyud. Kasi tawag na, mapasmo gyud ang simbahan, mga igsoon. No, na mga churches magsarado sila ug dili makapadayon ug makalahutay ang buluhaton sa Ginoo kung dili nato suportahan pinaagi sa tuang tithe, mga igsoon. Amen? Amen. So ang kaning kwarta usa ni siya ka test kung kinsa gyud ang atong ginahatagag bili sa atong kinabuhi. Kay Jesus said, "For where your treasure is, there will your heart be also." Kung si Kristo ang atong tinuod nga treasure sa atong kinabuhi, so kung unsa to ang makahatag pasidungog sa iya, atuan ang ihatag sa iya. Amen? So dili ta magduha-duha may gala og balik sa tuang tithe sa Ginoo. So that's point number 2. Now let's go to point number 3. So honor God with your worship, honor God with your wealth. Ikatulo, honor God with your walk also. Colossians chapter 1 verse 10, atong basahon ni. Colossians chapter 1 verse number 10. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa ato, mga higala, sa Colossians chapter 1 in verse number 10. And here's what the Bible says, "That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God." Sa Bisaya pa, aron kamo unta maglakaw nga takos sa Ginoo ngadto sa tanan makapahimuot, ingon nga mabungahon diha sa matag maayong buhat ug nagatubo diha sa kahibalo sa Dios. So the Bible says, walk worthy of the Lord unto all pleasing. Ang but pasabot ani may nga dapat makita sa mga tao si Kristo nganhi sa ato ang kinabuhi. Amen? So sa atong kinabuhi as Christians, let us honor Him by our speech.
nga bisan sa ato ang baba mga igsoon, no? Ato siyang ginapasidunggan. Ang atong baba may kinahanglan nga maghatag ni og grasya sa nagapaminaw sa ato ang mga igsoon. Amen? Di kaya nato ang mga matag daotang mga pulong, mga pamalikas, or anything mga igsoon nga makadaot may gala sa tao. Atong basahon kadali ang Ephesians, ato ta kadali Ephesians chapter number, I believe, chapter number 5 man siguro na siya, or 4. Ephesians chapter number 4 in verse number 29. Okay, Ephesians chapter 4 verse number 29. Tanawan niyo may ano, sige yung sa pulong sa Dios diri. Basahon ako sa Bisaya. The Bible says, ayaw itugot nga ang dunot nga mga pulong magagawa sa inyong baba, apan kanang maayo nga magamit sa pagpalig-on. So kanitong baba dapat na gamito nato ni siya aron sa pagpalig-on sa kinabuhi sa tao. Aron kini makahatag og grasya ngadto sa mga tigpaminaw. Amen? Amen mga igsoon. So let's honor God by our speech. Let's honor God by our attitude. Kung nabito kay napansin nga di maayo nga kinaiya sa imong kinabuhi mga igsoon, i-pray ninyo na. Di mo na pwede mga higala nga ipadayon nimo ng ingon na. Kaning mga kuan nato ba, mga carnal nato nga attitude, kaning mga unbeliever bita pang unbeliever nato nga batasan. Nadala man gud nato ni sa tong pagkatao kay dati biya sa wala pa ta na save, unbeliever biya ta. Unya sa diha na save ta may gala, dili biya na ingon nga automatic nga nawala na dahil sila sa ato, no? Kinahanglan ni sila i-work out. Kinahanglan ni sila, it takes more prayer, more effort mga gala para kani sila mga igsoon magkanaman sila kawala sa tua. So I believe matagusan nato diri na natay mga pangit nga mga attitude dili ba no? I-pray nato na sa Ginoo. Nga i-work out nato, and then ato ang mga igsoon kanang ikuan. Ato ni siyang ikuan sa word of God, no? Basahon nato permi. Unsa mga igala ang giingon sa pulong sa Ginoo bahin sa ingon ani nako nga batasan. Ug ang pulong sa Ginoo mo na ato ang ipasulod sa atong unahuna, ato na siyang ipaabot sa atong kasing-kasing may hangtod nga ang pulong sa Ginoo maoy mo bag-o sa ato ang attitude nato. Aron later, ma-honor na dayon ang Ginoo sa unsay kanang nakita sa ato ang batasan. Amen? Kay tanan nato diri namang gyud tay mga ngilad nga mga attitude, namang gyud tay mga bad habits, dili ba? I-pray nato na dili na pwede pasagdahan. Kay kung pasagdahan lang mga igala unya, dili nimo na i-work out mga igsoon, di gyud na mawala sa imuha. Okay? Amen? Para mo mature ta, kinahanglan maningkamot ta. Amen? The Bible says, work out your own salvation with fear and trembling. Asa na siya there? Atong basahon kadali. Kanang work out your own salvation with fear and trembling. Okay, tanawan yung mga igsoon. Tanawa oh. Ang yun sa Bible diri, wherefore my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Tanawan sunod, work out your own salvation. Dili bot pasabutan ni nga maningkamot ta aron maluwas ta dili. Pero sa diha may galang ikaw na save ka, kinahanglan may igsoon aron ma-develop ka as a Christian, mo grow ka ug mag-mature ka, kinahanglan i-work out nimo ang imong faith. Amen? Muna kaning mga di nato ba dasal kaning mga di mayan nato nga mga habit, kinahanglan gyud nato ni siya mga igsoon ampo permanente, kinahanglan nato may gala nga kanang ikuha nato ba i-correct na po permi ang kaning attitude nato nga dili tama sa pulong sa Ginoo. Until mga igsoon, no, mapulihan siya maayo nga kinaiya. Amen? Ingon ana ra na mga igsoon kay nagyud tay mga kinaiya nga dili maayo. Nga dili siya maka-honor sa Ginoo. Okay? Nya giingnan beta sa pulong sa Ginoo may gala, no? Giingnan ta sa pulong sa Ginoo, walk worthy of the Lord unto all pleasing. Unsa pa? Honor God also by our honesty. Di ba no? Kadaghanan sa mga tao mga igala, ug halos yo sa tanang mga tao mga igala mahulog pa sa sin of lies. No? Kanang sala ba sa pagpamakak. Oh, di ba? Kumuangkon ta mga igala sa atong kaugalingon, di lang ta mulimod mga igala, kitang tanan diri mga igsoon ba no? Makapamakak gihapon ta. Dili ba? Pero kana manggod mga igsoon no, dili manggod na siya maoy makahatag ka ng honor o kanang himaya sa Ginoo. Mo na may kinahanglan i-work out nato ang honesty sa tuang kinabuhi.
kay dili man maondor ang Ginoo, sala maning mamakak. So ang i-workout nato ang honesty kay mao man ni siya ang makahatag himaya sa Dios. So mag-pray ka sa Ginoo, Lord, tabangi ko nga maging honest ko in every area sa akong kinabuhi. Lord, bisag lisod ang sitwasyon, Ginoo, help me to be honest. Amen? Because honesty is the best policy. Kung makita lang nato mga igsoon ang bunga sa honesty, grabe, dako day kaayo og reward mga igsoon ang tao nga naglakaw in honesty. So mao ni ang atuang i-practice atong kinabuhi. Sunod, honor God by our purity. Karon daghan kay mga tao dili na sila mga igsoon whole, dili na sila pure, dili na sila mga igsoon kanang limpyo ba, in and out mga igsoon, because they allow the world to corrupt them. They allow mga igsoon other things in this world nga muhugaw sa ilang kinabuhi. But thanks be to God, no? Salamat sa Dios kay naagi apoy remedy ana mga higala. Ang imuha lang may higala kung nahugawan ka kaniadto, palimpyo balik sa Ginoo ug ayaw nat baliki ang katong hugaw nga imuhang gibuhat kaniadto. Amen? Para sa gingon ni Kristo, go and sin no more. Kaya ang Kristohanon dapat maglakaw siya sa kaputli, maglakaw siya sa dalan sa Ginoo, maglakaw siya din sa kahayag mga higala. Dili ta mga higala dito sa lapok, dili ta dito sa kangitngit mga higala kay wata giluwas sa Ginoo aron magpabiling ta sa kangitngit apan mga higala giluwas ta aron kwaon ta gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. Amen? So importante maglakaw ta sa purity. And then honor God by our humility. Paubos gid ta. Lisod ba kay ning humility igsoon? No? Lisod ni siya. Kay ngano man mga higala, dili ni nature sa tao ang kaning pagpaubos. Kaning humility sa Ginoo ni siya makita una mga higala. Kay sukad naman sa hanta sa sala ang garbo ning tubo ni siya kauban sa sala sa tao mga igsoon. No? Ang kaning pride naani siya sa mga babae, naani siya sa mga lalaki, naani sa mga bata. Kakita ba mong mga bata nga bisag bata pa, grabe na, naanay pride. Di ba no? I-pray nato ni mga higala kung naatay pride mga igsoon, i-pray nato, Lord, tabangi ko nga dili ko maglakaw sa garbo. Amen? Because God said mga higala, those that walk in pride shall be abased. Ikaw na guna siya there? Kanang mga pulong, those that walk in pride. I believe na siya sa Daniel. Kanang mga pulong. Those that walk in pride shall be abased. Shall be abased. Kita niyo mo? Nasi sa Daniel. Okay, tanawan niyo din mga higala. Nara. Chapter 4 verse 37. Okay, tanawan niyo mga igsoon. Now I, Nebuchadnezzar, mato po ko grabe. Tanaw na Daniel chapter 4 verse 37. The Bible says, Tara. Now I, Nebuchadnezzar, praise and extol and honor the King of heaven, and all those works are truth, and his ways judgment. Tanawa. And those that walk in pride, he is able to abase. So kung kita magpadayon ta mga higala sa paglakaw diha sa garbo, siya mismo ang mo paubos sa ato. So, pili ta. Kita ang magpaubos sa atong kaugalingon or ang Ginoo ang magpaubos sa atoa. Di ba? Lahi pag ang Ginoo ang magpaubos sa atoa kay maulawan ta. Di ba? Maulawan ta. Mas may higala nga kita na lang ang magpaubos sa atong kaugalingon. The Bible says, humble yourself under the mighty hand of God. Kada daw ikuha na to ang kanang verse. I believe that's 1 Peter siguro na or James. James chapter number 4, I believe. Verse 7. Dili day. Verse 10. Okay, verse 10. James chapter 4 verse 10. Ang giingon sa Bible, tanawa, magbasa tang tanan mga higala. James chapter 4 verse 10, ready begin. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. So tanawa, kung ikaw magpaubos sa imong kaugalingon, ipataas ka sa Ginoo. Pero kung ikaw mga higala, dili ka magpaubos sa imong kaugalingon, ang Ginoo ang magpaubos sa imo ha. Kuhanin siya. So kung maglakaw ka sa garbo, dili jud ka magpaubos mga higala, ang Ginoo ang magpaubos sa imo. Pero kung ikaw magpaubos sa imong kaugalingon, ibayaw ka sa Dios.
ipataas ka niya. Amen? So, ang Ginoo may gala kay balo siya natay pride. Mo na may giingnan ta humble. Be humble. Amen? Oh, di ba? Be humble. Abi niyo maigsoon, daghang mga sitwasyon, mga pulong, mga sirkumstansya, nga kung asa may gala, mo trigger atong pride na to. Dili ba no? Musulti ta, humble man ko, ay sa sulti ana. Kay nga naman, wa ka kay balong may gala, basin ay alaw ang Ginoo sa imuha, na siya ipabot sa mga sitwasyon, or na siya may gala suguon nga tao. May istorya sa imo may gala. Unya mga igsoon, sa inyong konvo, o sa imuhang sitwasyon, o sa imong problema, o sa kaninga circumstansya may gala, nga ning abot sa Ginoo, gipadala sa Ginoo sa may gala, diha, ning trigger, ning gawa sa imong pride nimo. So dili kita makasulti may gala, kita humble ta. Kita sa mga tao may gala, by nature, we are proud. Mo na nga, suguon na to, ang kiniatuang kasing-kasing may gala, be humble. Paubos. Amen? Kay kung dili na to, suguon may gala, itong kaugaling ngakuan may gala, nga magpaubos sa may gala, ang Ginoo ang magpaubos sa to. Okay? So, paubos lang, pero may mga higala. Ayaw ka ng kuan may gala, ayaw sukol. Ay balos, let God avenge you. Amen. Pasag dehi ang Dios nga mao imo balos para sa imo may gala. Pero ayaw pag-attempt og balos kun ay mga tao nagbuhat og daotan sa imuha. Amen. Kay kung imo balos ka may gala, di nakatabangan sa Ginoo. Kay ikaw naman ang ning balos. Pero kung ikaw may gala, paubos lang ka may gala, gipabilin gyapon nimo ang imuhang dignidad, gipabilin gyapon nimo imong maayong espiritu, imong maayong attitude, maayong nga pakiguban sa tao may gala, ang imong espiritu sa pagpangalagad sa Ginoo. I mean, wala gid ba? Padayon lang gyapon ka may gala. Then ang Ginoo ang mulaban para sa imo. Amen? Paubos lang. Paubos. Ay sukol. Amen? Ay sukol. Paubos lang may gala. Na may pamaagyan na lisod man na pastor, o saon man na pastor, ang pamaagyan na may gala is mag-ampo ka. Ang pag-ampo, mutudlo na sa imuha o pagpaubos. Kaya nga naman, sa pag-ampo pa lang, muluhod na manggani ka. Sa pag-ampo pa lang, muduko na manggika sa imong ulo. And that is a sign of humility. Pinaagi sa prayer may gala and much praying, ginatudluan ta sa Ginoo ana nga magpaubos. So kung ikaw mga igala, murag di na yung gusto na yung kamukuan, balos, yung nanay, grabe yun ang gibuhat nila sa ako, yung nana. Ayaw sukol, na may Ginoo nakakita. Pasag di siya ang mulihok. Ikaw mag-ampo lang ka, paubos. Padayon lang sa imong pagsimba, padayon lang sa imong pag-alagad sa Ginoo. Ayaw paghipos o kapait, ayaw paghipos o kalain, ayaw paghipos o hatred sa imuhang kasing-kasing. Keep your good spirit. Padayon lang gyapon. Ako ray bahala ana tanan. Amen? Be humble. Amen ba? Kay kani ang gusto sa Ginoo, mapasidunggan siya sa imong kinabuhi uban sa imuhang paglakaw o sa imuhang pagkinabuhi. Amen? Amen. O sige yung sa Bible, Matthew 5:16, humano na lang nako ning point 3 unya, diri lang ta mo tapos. Dali ra kayong oras mga igsono. Matthew 5:16 says, magbasa tang tanan, mao man gud ni ang giingon ni Kristo. O na nga dapat mga igala, pasidunggan nato siya sa ato ang mga pulong, sa atong attitude, honesty, purity, o sa atong pagpaubos. Because Jesus said, sabay-sabay ta sa pagbasa, ready begin. Let your light so shine before man that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mga igsoon. So good works. Amen? Kanang mga pulong nga nay grasya, good works na. Kanang maayong attitude, good work na. Kanang honesty, good work na. Kanang purity, good work na. Ang humility, good work na. Ug diha mag-glorify ang imong amahan nga nasa langit. Kay pinaagi ni mga butangan ini, gipakita nimo ang imong kahayag. Gipakita nimo imong pagka-Christ-like. Amen? Amen. Isa pa, 1 Corinthians 10:31. Last verse, 1 Corinthians 10:31. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa ato, sabay-sabay ta ninyo sa pagbasa mga igala, ready begin. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. O, di ba? Whether mukaon ka, muinom ka, bisag sa imong buhaton, buhata ang tanan alang sa himaya sa Dios. So,
sa atong paglakaw, pagkinabuhi, dapat ato pong pasidunggan ang Ginoo. Amen? Walk worthy of the Lord unto all pleasing. So let us examine and check our life, mga igsoon. Napasidunggan ba nako ang Ginoo sa ako ang pagkinabuhi? Sa ako ang baba? Sa ako ang batasan? Sa ako ang integridad, honesty? Sa ako ang purity? Limpyo ba ko? Wala ba ko ning compromise? Wala ba ko nakig-partake ba ko sa mga daotang buhat sa mga tao? Usa ni kabutang nga dapat ato i-consider. And then, humble ba ko? Humble ba ko or hambugiro ko? Humble ba ko or haughty ko? Humble ba ko or high-minded ko? Humble ba ko or rebellious ko? Igsoon. Let us check these things. Kaya abi niyo mga higala, God expects us to honor Him with our walk. Amen ba? Okay pa ta? Amen. Sige, so diri lang sa ta mo hunong. Okay? Diri lang sa tamuhunong kay ang mga mata sa uban diri murag bugat na kayo ba? Ana nang mata sa uban? Amen. Wala ka matyo nun na. Sige, so ato idukot ng mga uli, piyo na to mga mata. Okay?